Okay. Hello po and welcome sa isa na namang walang kakwenta-kwentang video natin ngayong araw. And for today's video ay pag-usapan natin ang nakita ko lang nung bago ako matulog kagabi. Itong videong to. Ayun, si Idel. Favorite. So, ito yung video ni Vince World. Ayan, grabe, lagot. Kakapasok lang, isang vlogger kinasuhan bigla ni Senator Raffy Tulfo ng cyber libel. Okay. Tapos nakalagay dito, alaka, may vlogger na sinampahan ng kaso ni Senator Tulfo. Okay, bakit kaya? Okay. Pakinggan natin sandali si Vince World. Ito si Vince World, Tulfonatics. Supporter siya ni Idol. Halata naman, medyo dumadaan-daan yung mga video niya sa feed ko, sa Facebook. Kaya, alam kong Tulfonatics. Kakapasok lang po ng balita ngayon. Ngayong araw po ay nagtungo sa Department of Justice Prosecutor Office sa Quezon City si Senator Raffy Tulfo at kasama ang kanyang mga staff at mga abogado at nag-file sila ng multiple cyber libel case. Naka-blur pa eh. Kilala naman kung sino eh. Di ba? Ayun. Pogi oh. Kahit na naka-blur oh. Attorney, pogi mo pa rin eh. Alright. Yan. Sa isang vlogger. Alright? At sa mga... Alright. Yun yung tawag niya dito sa isang vlogger. Ayaw niyang sabihin isang attorney. Tawag sa kanya isang vlogger. Tropa nito ng mga small vlogger. At bukod pa dito, may dalawa pa. May may matrix o sino yung sinampa na yun. Tingnan natin mamaya dito kung ano. Ang abogado na magpa-file din ng kaparehong kaso sa isang vlogger na tawagin nating alright sa iba't ibang parte na malalayong lugar sa ating... Tawagin nating alright. Ayun si attorney Tungol. Sagutin mo yung tanong ni Bojack Maharlika bansa. At syempre ay sa nakalap nating balita, ang mga complainant at mga abogado na nag-file ng cyber libel case ay bukas na patawarin ang mga... Ayun may matrix sa baba. Para leader si Atty. Libayan. Tapos sino itong mga yung mga nasa baba. Ayun, lagot kayo. Ayun So, parang it's so strange na magfa-file ng cyber libel si Raffy Tulfo. Parang may mamaya papakita kasi. Kasi, na-share ko to sa page ng batas natin. Okay. Bago ako matulog nag-scroll ako. Tapos nakita ko tong video, tapos sinare ko doon sa Facebook page ng batas natin. Tingnan natin yung mga comments doon mamaya. Okay. Tropa ng vlogger na ito na nadamay din sa kaso. Tropa ng mga vlogger. Basta, sincero maghihingi sila ng sorry sa complainant. Pero ayon sa kapo ni Senator Raffy Tulfo at sa iba pang mga abogado na nag-file ng cyber libel case, ang isang vlogger na ito na kanilang poon ay malabong mapagbigyan. Poon. Attorney Poon. Attorney Libayan Poon. Ang kanilang poon. Mamma mia. Tatawarin. Yes po, ngayong araw ay saksi po tayo. Certified 100%. Tulfonatics. Department of Justice Prosecutor Office at nasaksihan natin si Senator Raffy Tulfo at ang kanyang mga abogado na nag-file ng multiple cyber libel case sa isang vlogger na tawagin nating si Alright. Alright. At nadamay din ang kanyang mga katropa na mga vlogger. Tandaan sa mga kapwa ko small vlogger na ginawa ng content ang pagiging anti-Tulfo na halos ipagsigawan na sa social media na parang si Senator Raffy Tulfo na ngayon ang pinakamasamang politiko. Ito hindi niya naintindihan yung hindi siya nanonood ng mga Nasaan na magsilbing... Teka lang. Hindi siya nanonood ng mga video. Ang pagkakaintindi niya lang is sinisiraan si Idol Raffy. Okay. Well, in fact, ang mga sinasagot lang namin, sasabihin ko na namin kasi kahit ako rin naman, ang sinasabi lang naman namin ay yung mga sinasabi niyang mga mali. Okay, hindi ko sinasabi na masamang tao si Idol Raffy. Okay? Yung mga mga palyado kasi yung mga mga opinion niya eh. Lalo na senador siya. Yung mga in-explain ni Attorney Claire at saka ni Attorney Libayan is baluktot yung mga reasoning ni Tulfo. Yun yung issue. Sinasabi nga na Attorney Libayan na issue hindi tao. Lagi ko ring fini-feature is yung issue. Hindi ko naman sinasabing masamang tao si kahit na mayroon siyang conviction ng libel sa Supreme Court. Kasi kailangan din transparent. Alam niyo yung kung sino pinagtatanggol niyo, 'di ba? Pagka ikaw alam mong convicted na yung na criminal si Idol Raffy, that's the truth, that's the information you want to divulge na naman spread. Okay, hindi yung yung sasabihin mo sinisiraan mo yung pagkatao ni Idol Raffy. Ang sinisiraan namin yung mga pinagsasasabi niya, hindi ko sinisiraan yung pagkatao niya. Okay? Iba yung dalawang magkaibang anggulo. Lesson sa inyo ito ang pag-file ng Senator Raffy Tulfo at ng ibang abogado ng cyber libel case sa ibang mga vlogger at sa vlogger na tawagin natin si Alright.
Yes, All right. demokrasyang bansa tayo. Pwede kang magalit sa taong ayaw mo at magkomento ng kahit anong gusto mo sa social media. Pero tandaan, dapat ay may disiplina pa rin at may limitasyon. Oo. Totoo naman yun. May freedom of expression naman tayo talaga. Kahit sino naman. Pero lalo ka na, ikaw ay isang senador, public figures, public official. Hindi ka dapat balat sibuyas. Pagka inatake ka, dahil sa mga pinagsasabi mo, huwag ka mapipikon. Dito pa lang sa pag-file mo ng kaso pikon talo ka na. Di ba? Kasi hindi naman sinabihan na na ang sama-sama mong tao. Hindi naman sinabing masama kang tao dahil sa ugali mo. Ang sinasabi lang namin, baluktot yung mga pinagsasabi mo na bandang huli nagiging misinformation na. Yun ang ang malala yung pagka salita ka ng mga information na hindi naman totoo, tapos yun yung paniwalaan ng mga 27 million subscribers mo, di ba? Yun yung yung kahindik-hindik na epekto, di ba? Yung papaniwalaan yung mga kasinungalingan, di ba? So, at sana isipin din nila ang mga kabutihan at tulong na ginagawa ni Senator Rapi Tulfo sa iba nating mga kababayan. Kaya naman siya muna ang video nito. Ikaw bilang isang Pilipino, may idea ka ba kung sino itong vlogger na sinampahan ng cyber libel case? Sino nga ba siya? Attorney, pakisabi nga kung sino tong poging to. So as of this moment, ngayon po ay November 9, okay? Tapos shinare ko siya sa page ng batas natin, ayan. Tapos nilagay ko, hindi na pinatulfo yung sarili. Dumaan din sa due process. Imbis na sa Tulfo brand of justice. Okay, patawa. So yung parang sinasabi nila, last recourse daw si Tulfo. Well, in fact, siya mismo ang last recourse niya sa korte, di ba? Sobrang yung sinasabi niya, di ba? Ang RTIA ang last recourse. Bakit hindi niya pinatulfo muna yung sarili niya bago siya pumunta sa korte? Baka nagkabati pa sila ni attorney, di ba? In-encourage nga ni Attorney Libayan na patulfo yung yung sarili niya o yung mga tulfonatics patulfo. Ikaw, Vince World, patulfo mo si Attorney Libayan bago siya pumunta sa sa korte. Si idol niyo ang last recourse niya pumunta kagad sa korte at nagsampa ng kaso. So yun, eto shinare ko dito sa batas natin page. And ang daming nag-comment, ayan 17 na reaction na. Tapos may 52 comments na. Ayun, nagsasagutan sila dito. Itong Bromel Manatad, yan. Isa ring defender ni Tulfo yata to. Okay? So, tingnan niyo na lang. 12 more comments. Nasa 52. Dami na nag-comment sa shinare ko Okay. Panalo na naman ang due process. Tulfo brand of justice does not exist. Okay? Kamusta na legal wife and legal daughter? Napabayaan. Eto, balat sibuyas. Akala ko ba pag public servant dapat di ka balat sibuyas? To think na ang pinupunan nyo sa'yo, idol, ay ang mga pagkakamali mo. O, di ba? Eto, nakalagay. Convicted ng libel, nagkaso ng cyber libel. Parang tongue twister. Cyber libel nga lang ba kinaso o ikakaso? Eto, si Jennifer. Cyber ang kinaso ni Evil Death Wisher. Yan ang sabi ng resource person niya, na isang hacker, scammer at expert sa phishing na si Melo Yapa. Baka magkaso daw sila copyright infringement sa mga vloggers na nag-recap sa Maleta episode. Kasi Maleta episode naman, masyadong stage Ang daming butas I-ano natin yan. I-feature ulit natin yan. May part 2 pa tayo doon. Okay? So as of November 11, yan. Kakashare ko lang yan kaninang umaga. Sobrang dami na nag-comment. Ayan, dami na nag-comment. 52 comments. And 17 reacts. Tapos biglang, usually nagsiset si attorney ng kung ano ila-live stream niya for the day. Dalawa doon sa batas natin page at saka dalawa doon sa Attorney Libayan channel. Okay? So, napapunta ako dito sa sa page niya. Naghanap ako ng mapag-uusapan. Tapos yun, napunta ako dito sa batas. Tapos nakalagay dito upcoming. Mamayang alauna. 1:15. Bali sa Pilipinas to ay 8:15. Okay? Kasi may 7 hours gap ang Italy at saka Pilipinas. As yun, sinet niya na itong panoorin natin. At pagka-upload ko na ito, sigurado naka-live na to, nakalagay na to, na live na to ni Attorney Libayan. So, nakalagay dito upcoming, Vince World,
nagsasaya, mga Tulfo Natics, benta sa Bostoyo yung pirma ni Rafi Tulfo case. Ayun, kasi parang may post din si Atty. Hanapin natin yung post nito. Ayan, yan yung isa sa magiging content ni Atty. Mamaya. 1 week from now, kung ma-upload to. Ito, nag-post siya sa Facebook page. As nakalagay, pag na-receive ko yung sinasabing kaso, papa-frame ko tapos benta kay Bostoyo. May pirma yun ng pwedeng maging presidente, di ba? Yan, pinost ni attorney. Magkano kaya asking price mga kabatas natin? Siguro pagka binenta mo kay Bostoyo, asking price mo kagad, attorney, 50 million. 50 50 million kagad Sobrang patok kagad yan kay Bostoyo. Di ba pagka sinampan ka ng kaso, tapos pumunta si Idol sa prosecutor's office, syempre susumpa siya doon, tapos pipirmahan niya yun, tapos ipapadala sa kay attorney yung isinampang kaso. Yan, tapos ipapa-frame pa. Kasi nga may pirma ni Rafi Tulfo yun. Lalo na tapos kukuha ng picture si attorney doon sa kay Vince World na picture na nagsampa ng kaso. Para ebidensya na doon sa prosecutor's office. Para may ebidensya na nagpunta nga doon sa prosecutor's office, di ba? May ebidensya na picture, plus may pirma pa ni Idol, tapos yung nakasulat pa dun sa kaso, sa papel na kaso, 50 million. Diba? So, yun. Hanggang dito na lang. Pamaya, abangan ko yung tapos pag-uusapan din natin sa susunod. Yung, etong magiging Vince World, ito. Okay. I-feature din natin yan. Pag-uusapan din natin yan. Okay. Ayun. Ang dami ng ang daming nagre-reply dun sa pinost ko. Ito, may nag-share din. Picture naman siya. Vince World. Dami yung utang Tulfo Natics kasuhan para mabigyan aral mga vlogger na tulad niya. Yung senador yun, si Mr. Grandstanding, tama ba na hilingin na mamatay yung isang tao? Padalan pa daw Bulaklak. Partida. Partida pa yan. Naturing ang senador, nagsasabi ng ganyang napapaligiran pa ng sangkaterbang abogado yan. At ang nakakatawa pa yung magnanakaw, nata-reward pa ng 1 million. Tambay lang din ako sa airport, magnakaw na lang din ako ng maleta, tapos sintayin ko lumabas sa RTIA para mag-reward. Saan mga utak niyo manood kayo kay batas natin, baka mamulat kayo. Mamulat din kayo tulad ko, matuto pa kayo sa batas, di ba? Ayaw niya ng due process. Anong ginagawa niya dyan? RTI 2 to 3 days tapos ang kaso. Okay, alright. Si alright. Sabi niya, papangalanan niya na lang daw na alright. Ayun na. Oh, sarap ng ngiti, nakapag-file na kasi ng kaso. Sa nanggigigil. Nakapag-file daw siya ng kaso dun sa nanggigigil. Alam mo yun? Wag naman. Wag naman. Okay. So hanggang dito na lamang po ang ating walang kakwenta-kwentang video natin ngayong araw. And please paki-follow po ako sa Facebook page natin and sa YouTube channel ko, paki-subscribe na rin po. Okay? Hanggang sa susunod, maraming salamat po ulit. Ingat po kayong lahat. Ciao, ciao.